Ang bida ay biglang natagpuan ang sarili sa isang lugar na hindi pa niya kailanman nakita. Litong-lito at hindi sigurado at nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan at kung paano siya napunta roon. Sa kakaibang lugar na ito ay isang babae nagngangalang Nolan ang lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Nolan na inamin na nagkamali siya sa pagtawag sa kanya kasama ng iba pang mga nilalang. Hindi siya dapat kasama sa proseso at ipinaliwanag ni Nolan na ang proseso ng pagtawag ay random na pumipili ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo. Ngunit dahil sa depekto sa spell at nadamay siya ng hindi sinasadya, napantanto ang pagkakamali at hinihiwalay siya ni Nolan mula sa iba at dinala sa kanya gamit ang hindi pangkaraniwang pamamaraan upang maiwasan ang karagdagang complication. Pinaliwanag pa ni Nolan na ang spell na ginamit ay mapanganib at napupuno ng mga depekto. Malaki ang pagkakaiba ng mga patakaran ng Celestial Realm at ng Earthday at ang ganitong uri ng mahika ay delikado at hindi matatag. Ibinuhos ni Nolan ang kanyang pagkadismaya at ipinaliwanag na ipinagbawal na ang spell dahil sa mga panganib nito. Gayunpaman ay may isang bansa na sinusuway ang pagbabawal at walang inat na ginamit ang spell na may mababaw na dahilan para ipagtanggol ang kanilang kilos. Sinubukan ni Nolan na pigilan sila ngunit nabigo siyang itigil ang proseso at dahil sa pagkabusisa ay tinanong ng bida kung ang iba pang nadamay kasama niya ay naroon din sa lugar na iyon. Humiling si Nolan at ipinaliwanag na ang iba ay dinala sa kanilang tamang destinasyon sapagkat sila ang tunay na napili. Napabuntong hininga ang bida at napagtanto ang bigat ng sitwasyon at mapait na nagkomento na ang presensya niya roon ay dulot lamang ng isang pagkakamali. Malungkot na kinumpilma ni Nolan ang kanyang hinala at siya'y nagagalit at nabigo na hiningi ng bida na siya ay agad na ibalik sa kanyang mundo. Ngunit malungkot na ipinaliwanag ni Nolan na imposible iyon at hinamin niya ang kanyang matinding pagsisisi at sinabing lampas na sa kanyang kakayahan ang baliktarin ang proseso. Ibinunyag niya na wala na ang pisikal na katawan ng bida upang maging tahanan ng kanyang kaluluwa kaya't hindi na posible ang kanyang pagbabalik. Sa hindi makapaniwala ay nagtanong ang bida kung ano ang ibig sabihin ni Nolan sa pagkawala ng kanyang katawan. Doon niya napansin ang kanyang anyo bilang isang kumikislap na orb na liwanag. Ipinaliwanag ni Nolan na ang katawan niya ay nawasak ng hindi na magdadamot sa proseso ng pantawag, dahilan upang mahiwalay siya sa grupong dapat niyang kasama. Malungkot na humingi muli ng tawad si Nolan para sa matinding pagkakamali at sa hindi na mababago nitong epekto, na puno ng galit ang bida at ipinahayag ang kanyang hinanakit at sinasabing hindi sapat ang paumanhin ni Nolan. Hiniling niya mas malinaw na sagot at nagtatanong kung paano niya itutuloy ang kanyang buhay sa kanyang bagong anyo. Kalmado si Nolan kaso malungkot ngunit napupuno ng pagsisisi at ipinaliwanag ni Nolan na ang tanging opsyon ng bida ay ang humangkop sa kanyang bagong anyo at pumuo ng panibagong buhay sa Midgard. Hinikayat na itong yakapin ang pagkakataon at dahil imposibleng maibalik pa ang dati niyang buhay. Nais makahanap ng linaw at doon ay tinanong ng bida kung maaari siyang dalhin sa Sidonia at ang kilalang banal na lungsod. Kinumpirma ni Nolan na posible itong ngunit binalaan siya na ang buhay sa Sidonia ay mahirap at hindi angkop para sa isang aksidenteng nasaman tulad niya. Malungkot dahil sa kawalan ng pag-asa sa kanyang sitwasyon at tinanong niya kung bakit siya kailangang magdusa ng ganitong kamalasan. Muling ipinaliwanag ni Nolan na hindi siya dapat nadamay sa spell at ang kanyang presensya roon ay resulta ng isang hindi sinasadyang pagkakamali. Upang itama ang mali at kinalok ni Nolan ang bida ng pagkakataong magsimula ng panibago at hinamin niya ang kanyang pagkukulang at nagmungkahi ng solusyon. Dadalhin siya sa isang bagong lugar at bibigyan ng bagong katawan at pagkakalooban ng kanyang biyaya. Kahit nagalangan ay naging mausisa ang bida at tinanong kung ano ang kalikasan ng biyayan ito at ipinaliwanag ni Nolan na ang biyayan ito ay para mga kapangyarihan na madalas na nakikita sa mga larong hapon at anime, mga kakayahan at oportunidad na makatutulong sa kanya upang magtagumpay sa bagong mundo. Iminungkahi niya ang isang lugar na kahawig ng mga pantasyang setting at nang tanungin siya tungkol sa kanyang opinyon. Nagdalawang isip ang bida at inamin ang kanyang takot sa hindi alam at mahinahon siyang pinayuhan ni Nolan na magpatuloy lamang kung handa na siya. Sinabi nitong sabihin niya ang salitang status na kung nais niyang subukan ang opsyon, may pag-alangan unit determinado at sinabi ng bida ang salitang status at biglang lumitaw ang isang kumikinang na screen sa kanyang harapan, nakasad dito ang kanyang pangalan, edad at isang blangkong larangan para sa propesyon. Nabigo siya at hiniling na ibalik ang dati niyang trabaho sa listahan ngunit agad itong itinanggi ni Nolan. Ipinaliwanag niya na wala ng kaugnayan ang dati niyang trabaho sa bagong mundo na papasukan niya at sa halip, ipinakita ni Nolan ang listahan ng mga propesyon na maaaring pagpilian ng bida. Kabilang dito ang mga tradisyonal na tungkulin ng isang mandirigma na mga hindi labanan na posisyon at maging ang mga espesyalisadong larangan tulad ng chemical specialist, kasama ang iba pang natatani at kahangahangang propesyon at inihayag ng bida ang kanyang kagustuhang umiwas sa labanan at bulo, kaya't pumili siya ng course na may kinalaman sa produksyon. Ngumiti si Nolan at sinabing tila kulang siya sa kumpiyansa at naiinis at tinanggihan ng bida ang kanyang obserbasyon at hiniling na iwanan na siya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay tiniyak ni Nolan na kung magagamit na maayos ang kanyang mga kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang napiling larangan. Upang tulungan siya ay lumikha si Nolan ng isang kumikinang na bato at hiningahan ito hanggang sa tumitigas. Maingat na inilagay ito sa kanyang bibig at matapos ipagkaloob ang kanyang biyaya. Binati ni Nolan ang bida ng kasiyahan sa kanyang bagong buhay sa Asgard at nagpaalam na may ngiti.
Pagmulat ni Taco ay natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa lupa at litong-lito at hindi pamilyar sa paligid. Nang tumingin siya sa malapit na lawa, nagulat siya nang makita ang kanyang anyo na lubos na nagbago. Katabi niya ang isang bag na may laman ng mga barya, pagkain at kutsilyo. Sabik na subukan ang kanyang bagong mga kakayahan at sinimula ni Taco ang pag-eeksperimento sa mahika simula sa mga water spell. Sumunod ay gumamit siya ng slicing air magic na madaling tumaga sa ilang puno. Sa huli ay ginamit niya ang earth magic upang maipukol ang mga bato na may eksaktong layunin. Labing-labing sa kanyang bagong kapangyarihan, nagpatuloy siya sa paglalakad sa kagubatan at nadiskubre ang isang bihirang uri ng kahoy. Sa tulong ng kanyang pinahusay na pandaman, nakilala niya itong mahalagang materyal na angkop sa paggawa ng sandata. Mahusay niyang inukit ito upang maging isang malaking sibat. Habang naglalakbay ay napansin ni Taco ang mga halaman na may nakakalason at nakadadamot na mga katangian. Hindi niya alam kung paano itatago ang mga ito, kaya't naisip niyang posibleng magpatawag ng isang mahiwagang tool chest. Gayunpaman ay bago pa niya maibigay ang spell ay biglang lumabas ang isang takot na batang babae na tumatakbo papunta sa kanya at nagtago sa kanyang likod. Nervyoso na ipinaliwanag ng bata na may halimaw na humahabol sa kanya at ilang sandali pa, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na parang kuneho mula sa kagubatan. Ang laki nito ay nakakatakot, ngunit na humatake ito ay tinamaan ito ni Taco sa ulo gamit ang kanyang sibat. Tinalo ito sa isang malakas na palo at natuwa si Taco sa kanyang hindi inaasahan lakas at pinuri niya ang biyaya ni Nolan, ngunit naisip din kung siniwerte lang siya. Biglang lumitaw ang isang abiso sa sistema na nagtatakda sa kanya bilang isang mandirigma. Gayunpaman ay tinanggihan ni Taco ang ideya na iginiit na wala siyang interes na maging isang mandirigma. Binalingan niya ang bata upang tiyakin na ito ay ligtas at tinanong niya kung bakit ito napadpad sa isang mapanganib na lugar, at ipinaliwanag nitong namumuha siya ng mga halamang gamot para sa medisina. Sinabi rin itong nagmula siya sa nayon ng Bor at tinanong ni Taco kung maaari siyang sumama pabalik sa nayon at masaya itong pumayag. Nagpapasalamat sa kanyang patnubay at tinawag ni Taco ang bata bilang kanyang tagapagligtas. Hinamin na wala siyang ideya kung nasaan ang nayon at plano na sana magkampo malapit, at napansin ng bata ang napatay na kuneho at tinanong kung hihiwa na lang nila ito. Sinabi masarap ang karne nito. Nagulat si Taco at inilagay ang kuneho sa kanyang mahiwagang tool chest at ikinagulat ng bata. Namangha ito sa kanyang kakayahan at tinawag siyang kamangha-mangha at nagpakilala ang bata bilang si Molly at hinalayan siya papunta sa nayon ng Bol. Samantala sa imperyo ng Sidonia ay may tatlong mag-aaral, kabilang ang isang babae na nagnangalang Akani at Lantipon. Tinanong nila kung bakit sila tinawag at lumapit sa kanila ang isang prinsesa na nagnangalang Elizabeth at ipinaliwanag na sila ay pinili dahil sa kanilang natataning mga kapangyarihan na kinakailangan upang iligtas ang mundo. Gayunpaman ay naramdaman ni Akani ang isang hindi kanais-nais na presensya at nagsimula siyang maghinala na hindi kasing bait ni Elizabeth ang ipinapakita nito. Unti-unti niyang nakumbinsi na maaaring maging panganib ito sa kanila. Balik sa nayon ng Bor at mainit na tinanggap si Taco na ama ni Molly na si Pangana lubos na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa anak nito. Tinanong ni Taco kung maaari siya manatili sa nayon ng ilang panahon at agad na pumayag si Banga at binanggit na ang lugar ay sagana sa mga halamang gamot na perpekto para sa paggawa ng mga lunas, at si Bruno na kaibigan ni Banga ay nagdagdag na ang nayon ay mayroon ding pasilidad para sa paggawa ng mga kadamitan na ikinatuwa ni Taco na mas gustong gumawa kaysa lumaban. Bagamat walang bakanteng tirahan ng ako si Banga na ipapatuwa siya ng bahay at agad namang nagtipon ng mga manggagawa si Bono at nagtungo sila sa isang bakanteng lote. Sinigurado ni Taco na perpekto ang lugar at dinamit ang kanyang mahika upang ihanda ang lupa para sa construction. Namangha ang mga taga-nayon na makita nila lumikha siya ng matibay na pundasyon gamit ang mahika. Bagamat ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkapagod dahil sa labis na paggamit ng mana, at nag-alala si Bono para sa kalagayan ni Taco at tinanong kung normal ba para sa kanya ang paggamit ng mahika. Sagot ni Taco na nagtataka rin siya kung kakaiba iyon, at sinigurado naman ng kaibigan ni Bono na hindi ito karaniwan at tinuri ang kanyang kakayahan. Sama-sama nilang itinayo ang isang malaking bahay at habang inihisip ang kanyang bagong buhay, naramdaman ni Taco ang pasasalamat para sa kanyang kakayahang gumawa ng kahoy at bakal na nakatulong sa kanya upang magamit ang bahay. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang propesyon at maging isang alchemiko at panday, at dahil sa gana sa tanso at bakal ay sinimulan ni Taco ang eksperimento gamit ang kanyang mahika. Tagumpay niyang na-transform ang hilaw na bakal sa matibay na mga metal nang hindi gumagamit ng huno. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng motibasyon upang higit pang pinuhin ang mga materyales. Habang abala siya ay dumalaw si Molly at kumatok sa kanyang pinto, at nang walang sagot, pumasok siya at natagpuan si Taco na nakahandusay sa sahig at nagulat siya at agad na humingi ng tulong. Nang magkamalay si Taco ay ipinaliwanag niyang napagod siya ng sobra dahil sa labis na pagdamit ng kanyang mana. Pinagalitan si Taco ni Martha, ina ni Molly, dahil sa pagiging pabiyan niya sa kanyang kalusugan, at kinabot naman ni Banga sa kanya ang isang inumin na pampalakas upang maibalik ang kanyang mana. Nang manumbalik ang lakas at muling bumalik si Taco sa paggawa ng mga inggit at mga gamit sa bahay, kalaunan ay sumama siya kay Bono sa paggawa ng mga sandata at gumamit ng fire magic upang lumikha ng isang obra maestra.
Namangha si Bono at sinabing iyon ang pinakamagandang sandata na nagawa niya kailanman. Humiling si Taco kay Banga ng ilang healing potions at balak itong gayahin upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa crafting. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang mga potion na nagawa niya ay iba ang kulay at kulang sa bisa. Bagamat nadismaya ay hindi siya sumuko at nagpunta siya sa kagubatan upang pag-aralan ang mga katangian ng iba't ibang halaman gamot at sinubukan ang mga ito isa-isa. Sa isang pagkakamali ay nakain niya ang isang nakalalasan na halaman na nagdulot ng matinding sakit. Bagamat nagawa niya maibsan ang karamihan sa mga epekto gamit ang isang healing spell at nanatili siyang mahina, napagtanto niya mas mahirap kaysa sa inaasahan ang pagmaster ng healing magic at habang unti-unting bumabawi ng lakas, biglang naging nakakabingi ang katahimikan sa kagubatan. Isang dambuhalan nilalang at ang kilalang armored boar ang lumabas mula sa mga anino at ramdamang nalalapit na panganib. Mahigpit na hinawakan ni Taco ang kanyang sibat at naghanda para ipagtanggol ang sarili at umatake ang boar na may napakalakas na puwersa. Pinukol ni Taco ang isang kutsilyo sa nilalang ngunit nagmintas ito at patuloy na umatake ang boar ng walang awa. Kaya't sinubukan ni Taco ang direktang hampas gamit ang kanyang sibat at sa kanyang pagkadismaya, hindi mabutas na balat ng boar ay nagdulot ng pagkabasag ng kanyang sibat. Tinamaan si Taco ng makapangyarihang atake ng boar, na dahilan upang siya tumilapon at bumagsak sa lupa at sandaling nawala ng malay. Habang inaayos ang sarili mula sa pagkakabagsak ay nakita niya muling naghahanda ang boar para sa isa pang pag-atake. Sa gitna ng kanyang pagkataranta ay desperado niyang ginamit ang wind magic ngunit hindi ito nakasakit sa nilalang. Lumipat siya sa earth magic at nagbitaw ng sunod-sunod na bato kaso nanatiling hindi tinatablan ng boar. Madaling inabsorb ng nakasuot nitong armor ang mga atafe at habang nawawala na ang pag-asa ay isang mahinang bulong ang narinig ni Taco. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang malaking makamandag na gagamba na sugatan at nanginginig. Hindi sigurado kung banta o oportunidad ang dala ng gagamba at nagsimulang mag-isip si Taco ng kanyang susunod na hakbang. Nagalinlangan si Taco habang ang boar ay hindi natitinag sa kanyang agresyon, ay ibinaba ang bulo at muling sumugod patungo sa kanya. Bago pa man tumama ang mapaminsala na atake nito ay biglang sumali ang gagamba, naghabi ng makapal na sapot na nagiba ng direksyon ng boar at bagamat sandaling napapabagal ng sapot ang boar, mabilis itong nakawala at muling naghanda para sa isang pag-atake. Hinawakan ng desperasyon si Taco habang nag-iisip ng solusyon at biglang nagkaroon siya ng ideya at ang kanyang mga kakayahan sa alchemy ay maaaring bumaliktad sa laban. Habang muling sumugod ang boar ay ginamit ni Taco ang kanyang kakayahan upang itulak ang sarili sa ere. Mula sa itaas ay nagbitaw siya ng isang makapangyarihang atake na pinatibay ng mahika na tumama ng eksakto sa ulo ng boar at sa wakas ay natalo niya ang mabanis na nilalang. Matapos ang laban ay binalingan ni Taco ang sugatan gagamba at sa kabila ng nakakatakot nitong anyo ay hiniligtas siya nito. Ginamit niya ang isang healing spell upang maingat na damutin ang mga sugat nito at sa kanyang gulat, ang kanyang kabutihan ay nagpaamo sa gagamba na naging masunurin at sinimulang sundan siya ng malapit na parang kinikilala siya bilang amo nito. Nagpa siya si Taco na pangalanan ng kanyang bagong kasama bilang Maple. Napansin niyang may sira ang isa sa mga binti ni Maple kaya't ginamit niya ang kanyang kasanayan sa crafting upang ayusin ito at lalo pang pinalalakas ang hugnayan nila at ganap na naibalik ang lakas ni Maple. Ipinakita nito ang walang hanggang katapatan at pagmamahal kay Taco. Pagbalik nila sa nayon ay sinalubong si Taco ng paghanga at pagkamangha at mabilis na kumalat ang balita ng kanyang tagumpay laban sa armored boar. Isang nilalang na kilala sa napakalakas nitong puwersa at halos di mapapasok na balat at itinuring ng mga taga-nayon si Taco bilang isang bayani, hinangaan ang kanyang tapang at kakayahan. Gayunpaman ang kanilang pagkamangha ay napalitan ng takot ng ituro ni Lumi na may malaking gagamba na nakadapo sa likod ni Taco. Nagatrasan ang mga taga-nayon sa alarma at natatakot sa presensya ni Maple subalit agad na pinatahimik ni Taco ang mga taga-nayon. Huwag mag-alala na binanggit niya ng kalmado na naamo ko na ito. Ganap na itong masunurin at hindi makakasakit ng kahit sino at si Banga na medyo hindi pa makapaniwala sa nakita, ay nagsabi na may pagtataka at wala akong narinig na tao na nakapagdamo ng mga insekto, pero mukhang nagawa muna. Tumubon si Taco na may ngiti na bakit hindi natin pagsaluhan ang karne ng boar. Ang ideya ay nagpasaya sa mga taga-nayon at lalo na sa mga bata na masayang tumakbo sa paligid ng dambuhalang boar na puno ng kasiyahan. Habang nagtatrabaho ay lumapit si Banga kay Taco at sinabi na kung nais mag-ibenta ang balat at panyo ng boar, magandang presyo ang makukuha mo sa malaking lungsod ng Marp. Nagtanong si Taco kung ano ang pinakamalapit na lungsod mula dito at ipinaliwanag ni Banga na ito ay ang Pluto. Ngunit medyo malayo ito mula sa nayon at samantala ay naglalaro si Maple at ito ang gadamba na masaya kasama ang mga bata sa nayon at naikinagulat ng mga matatanda. Ang banayad nitong pag-ugali ay labis na naihiba sa nakakatakot nitong itsura at habang pinagmamasdan ang eksena, nagkomento si Bono at simula nang dumating si Taco ang nayon na ito ay mas maliwanag at mas masaya kaysa dati. Tumatango si Banga bilang pagsang-ayon ngunit dagdag pa niya ng may pag-iisip, hindi ko yata siya makikita manatiling dito sa maliit na nayon. Ang isang tagayan niya ay nakatakdang makarating sa mas mataas na lugar at malayo at tahimik na pinagmamasdan ni Nolan si Taco mula sa itaas at nagmamasid sa kanyang progreso. Isang banayad na ngiti ang sumunaw sa kanyang mukha habang siya'y nagbulong sa sarili, magaling na siya ngayon.
Ang tahimik na sandali ng pagmumuni ay naputol ng may lumapit na kaibigan at tinanong siya at ano ang nais mong ipagdasal para kay Taco at nagatubili si Nolan. Ang mata niya ay nakatuon pa rin sa eksena sa ibaba at sa huli ay sumagot siya, paano ako maghahangad ng kahit anong partikular para sa kanya? Malumanay na pinalalahanan siya ng kanyang kaibigan at ibinigay mo sa kanya ang bagong katawan at ang iyong diyaya, at pinadala siya isang buong taon bago maganap ang sama ng spell ng Sidonia Empire. Sigurado may nais ka para sa kanya at sa malambing na tinig ay sumagot si Nolan na wala akong partikular na hangarin para sa kanya. Nanatili ang mga mata ni Nolan kay Taco at ang ekspresyon niya ay hindi mababasa habang pinagmamasdan ang kanyang kwento habang ito'y nagbubukas.